programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan ng pinatawad ni Lilet si Tinang Ses. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagkasagutan si Lilet at Trixie sa presinto dahil ayaw tanggapin ni Trixie ang tulong ni Lilet sa kanya. Dahil kahit anong mangyari raw ay hinding-hindi hihingi ng tulong si Trixie kay Lilet. Kahit na pa si Lilet na lang ang natitirang tao sa buong mundo. Sinubukan ni Trixie na galitin si Lilet para lumabas raw ang tunay na ugali nito sa harap ng mga pulis. Pero sadyang mahaba ang pasensya ni Lilet, kaya hindi niya ito pinatulan. Bagkus nga ay pinagsasabihan lang ni Lilet si Trixie na tumigil na sa panlalait sa kanya at pagsabi ng kung ano-anong masasakit na salita dito kay Lilet. Dahil kung hindi raw titigil si Trixie ay makakatikim na kay Lilet si Trixie. Hindi nagpaawat si Trixie at humawak pa nga si Trixie ng pamalo. Kaya naman pinigil at inawat na ni Attorney Evan si Trixie na kung ano-ano ang mga sinasabi nito kay Lilet at sa pagtangkang pamamalo kay Lilet. Mabuti na lang at hindi nagpatalo si Lilet dahil kumuha rin ng pamalo si Lilet na panakot kay Trixie. Hanggang sa pinatigil na lang sila ni Attorney Evan at sinabi kay Trixie na tumigil na siya kung hindi ay mas lalo lang siyang ikukulong ng mga pulis sa ginagawa niya kay Lilet at baka matulog si Trixie ngayon sa selda kapag hindi na i-process ang papel nito. At para matapos na ang away at ang sagutan ni Lilet at Trixie, ay minabuti ni Attorney Evan na paalisin na si Lilet. Nang sa ganun ay hindi na sila magpang-abot pa ni Trixie. At si Attorney Evan na raw ang bahala kay Trixie at siya na ang bahalang mag-process ng papel ni Trixie para makalaya na ito at hindi tuluyang ikulong. Pinagtabuyan ni Trixie si Lilet kahit na nga kinausap na ito ni Attorney Evan na tumigil na sa pang-aasar kay Lilet. Napilitan si Lilet na umalis at iwan si Attorney Evan at Trixie para makaiwas na sa awayan nilang dalawang magkapatid. Nagpunta si Lilet sa KKK firm at sakto nandoon si Kurt at si Bonnie. Nagkaroon ng kadamay si Lilet matapos siyang ipagtabuyan ng sarili niyang kapatid na si Trixie. Pinayuhan nila si Lilet na huwag na munang maglalapit kay Trixie dahil allergic nga ito kay Lilet. At kahit anong pilit raw ni Lilet sa kanila ay hindi nila matatanggap si Lilet dahil malaki ang inggit nila sa katawan. Kaya mas mabuti raw na wag nang intindihin ni Lilet si Trixie para makaiwas si Lilet sa pang-aaway ni Trixie sa kanya. Mabuti na lang raw at naging palaban na si Lilet kahit paano dahil naipagtatanggol na ni Lilet ang sarili niya laban sa mga kaaway niya. At mabuti lang daw yon para malaman ni Trixie na hindi na basta-basta nagpapaapi si Lilet sa kanila. Dinamdam ni Lilet ang ginawa sa kanya ni Trixie, pero sa tulong nila Kurt at Bonnie ay naliwanagan si Lilet. Mabuti na lang raw at hindi siya pinababayaan ng dalawang kaibigan niya. At lagi lang itong nakasuporta kay Lilet, kahit na sa pinakamahirap pa na sitwasyon. Maya-maya, habang nag-uusap sila, ay biglang natahimik si Lilet nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nakatanggap ng text si Lilet mula kay Tinang Ses. Inaaya ni Tinang Ses si Lilet na umuwi ng bahay nila bukas para sabay-sabay nilang i-celebrate ang birthday ni Lilet at miss na raw siya ni Tinang Ses. Napaisip si Lilet kung handa na ba siya na bumalik muli sa bahay nila
para harapin ang taong tinago rin sa kanya ang totoong sa nanay niya. Napansin ni Kurt at Bonnie na mukhang tahimik si Lilette nang makabasa ng text sa cellphone nito. Kaya tinanong siya nito kung ano ang nangyari at kung okay lang ba si Lilette. Sinabi ni Lilette na nag-text sa kanya si Tinang Ses at inaaya siya na umuwi ng bahay nila para mag-celebrate ng birthday niya at miss na raw siya ni Tinang Ses. Maluwa-luwa si Lilette habang nagkukwento kila Kurt. Pero sinabi ni Kurt at Bonnie na kung handa na siyang makita si Tinang Ses ay umuwi na siya ng bahay nila. Dahil totoong miss na talaga siya ni Tinang Ses. Dahil ilang araw na simula ng nangyaring revelasyon ay hindi na umuwi si Lilette sa bahay nila. Sinabi ni Lilette na pag-isipan muna niya kung uuwi siya sa bahay nila dahil mukhang hindi pa handa si Lilette na makausap ulit si Tinang Ses dahil hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ni Lilette kay Tinang Ses. Sa kabilang banda, tinawagan ni Estar si Lilette dahil may nangyaring masama sa anak nito. Wala raw ibang matawagan si Estar dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ng nanay ni Estar ang anak nito sa pagkadalaga. Kaya ang naisip lang ni Estar na maaaring makatulong sa kanya ay walang iba kundi si Lilette. Kaya to the rescue nga naman itong si Lilette at agad-agad bumiyahe para lang madamayan si Estar Valencia. Sa bahay nila Tinang Ses, naghanda ng sorpresa si Tinang Ses para kay Lilette. Nagbabaka sakali na umuwi si Lilette sa bahay nila. Pinaghandaan ni Tinang Ses si Lilette kahit wala siyang nakuhang sagot kay Lilette kung pupunta ba siya o hindi sa bahay nila. Habang nag-aantay sila, ay naisip ni Tinang Ses na ipakain na sa pamilya niya lahat ng pagkain. Nagtataka naman si Emong kung bakit ipapakain na nito ang pagkaing hinanda. Hindi raw ba nila aantayin pa si Lilette? Sinabi ni Tinang Ses na mukhang hindi na darating ang anak-anakan na si Lilette, kaya kumain na silang lahat. Nasaktan si Tinang Ses dahil hindi pa rin siya sinipot ni Lilette. Ibig sabihin raw ay hindi pa handa si Lilette na makita si Tinang Ses. Kaya tatanggapin muna ni Tinang Ses kung ano ang desisyon ni Lilette. Maya-maya ay biglang dumating si Lilette. Na-late lang raw si Lilette dahil nanggaling pa siya kay Estar dahil nagkaproblema ang anak nito at sinugod sa ospital. Laking tuwa ni Tinang Ses nang makita ang anak-anakan na si Lilette. Naging masaya ang puso ni Tinang Ses dahil sa wakas ay mukhang napatawad na siya ni Lilette sa nagawa niyang pagsisinungaling rito. Paano naman kaya matatanggap ni Lilette ang tunay niyang ina na si Attorney Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilette Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.